Hey guys! Ollie here and welcome back to my channel. So, sa video na to, kita nyo naman sa title na gagawin natin yung usong-usong video ngayon, which is yung reading assumptions about me. So, actually, nung kailan ko pa pinost yung IG story ko, nagagawa ako ng video na to. Kaso, hindi ko siya agad nagawa kasi bigla ako nagkasakit and inantay ko pang fully recovered ako bago ko gawin tong video na to. So, ayan. Kaya sorry, sobrang delayed na. Post ako ng dalawang IG story kasi yung unang-unang IG story, yung mga sinend nyo, nabasa ko. Kaso late ko na-realize na bawal palang basahin kasi kailangan first time kong basahin sa video na to. So, inulit yung IG story. Pero, isasama ko pa din yung iba dun sa mga sinend nyo nung sa unang IG story ko para fair naman dun sa mga nag-send. Okay, so dun tayo mag-start sa unang IG story, dun sa unang batch ng assumptions niya sa akin. So, ito yung first assumption from Foinella. Sabi niya, mataray. And ang dami talagang nagsabi dito na mukha daw ako mataray, which is yun naman din yung karamihan na sinasabi ng friends ko ngayon. Dati sinasabi nila na, hala, hindi ko yung na-expect na ganyan ka. Akala ko mataray ka. Akala ko bitch ka ganyan. Kasi yung itsura ko daw. Kunwari, nakatayo lang ako. Parang hindi ko namamalayan yung itsura ko na parang nakasimangot ako, ganon. Or parang wala akong expression sa face ko, ganon. Parang ang cold ko. Pero hindi ako mataray. Parang na-realize ko na, hala, daming nag-iisip na mataray ako. Yeah, parang I make sure na nangingiti na lang ako. Parang ngiti ako every now and then. Marami lang talaga nag-iisip na mataray ako, pero hindi. Or depende na lang, kung gusto kitang tatarayan kita. Bitch! Ito, from Iwa May. Sabi niya, really hate K-pop at first. Totoo. As in, sobrang hate ko yung K-pop. Sinabi ko yun sa BTS mystery box ko na huling video ko. Yun, sobrang ayoko talaga sa K-pop dati. At all, as in, ayoko. Pag naririnig ko, sobrang nawiweirdohan ako or parang kapag may mamita ko na tao na nakikinig ng K-pop, parang, ano ba yan? Weirdo, ganun. sorry, pero yun talaga yung inisip ko. Sobrang judger ko when it comes to K-pop. And ngayon, wala na. Kinain na ako ng K-pop. Nire-regret ko na yung mga sinabi ko about K-pop dati. Ngayon, hindi na ako nakikinig ng mga songs na iba, English. As in, Korean na. Korean songs lagi. Everyday, all day. Never ko in-expect na magiging ganito ko ka-addict sa K-pop. Like, nagulat din ako. Okay, next from CookieJam_28. Walang arte sa katawan. I think maarte ako. Maarte talaga ako, feeling ko. Kasi, mahilig ako sa makeup, mahilig ako sa skincare, ganyan. And sa damit, maarte ako. Tapos, maarte din ako sa hygiene sa kamay. Sa hygiene sa katawan, parang hindi. Minsan, hindi ako maliligo, ganon. Pero, sa katawan, sobrang obsessed ko. Like, marami sa inyong may alam na mahilig ako mag-alcohol. Kailangan lagi ako nag-alcohol. Bawat hawak ko ng gamit, mag-alcohol ako after, ganon. Pero ngayon naman, tinatry ko talaga na bawas-bawasan siya para hindi naman na siya maging parang obsession talaga, ganon. Kasi parang nagiging habit ko na siya eh. So, as much as possible, tinatry ko na pag kailangan lang talaga mag-alcohol, doon ako mag-alcohol. Pero I think maarte ako. Parang hindi ko ma-explain, maarte ako na hindi. Baka yung iba sa inyo gets na yung maarte, pero hindi maarte. Medyo weird. Okay, next assumption from @Gelgalu. Sabi niya, artista wannabe. Dati nung bata ako, nagmamakaawa ako kay mama, kay papa na gusto kong mag-artista, gusto kong mag-audition sa ganyan, blah, 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 sa PBB ata yung sinabi ko dati, or what. Ay, ang sinasabi ko pala dati, parang gusto kong mag-going bulilit, ganon. Ayun, gusto ko talaga maging artista na acting, ganon. Hindi ako marunong umacting, dati hindi ako nag-lesson or anything, pero gusto ko lang umacting, parang ganon. And ewan, parang growing up, yun talaga yung sinasabi ko sa kanila na sige na, payagan niyo na ako. And hindi talaga nila ako pinapayagan kasi ang sinasabi talaga nila sa akin, priority ko is studies talaga. Ayun, never ko naman na-achieve yung artista dream ko dati nung bata ako. Pero nung patanda na ako ng patanda, parang nawala naman na yun. Okay, next from @Crisel_Ann. Sabi niya, super business-minded. Actually, oo, kasi yung family ko, ano talaga sila, yung line of work is business talaga. And yung course ko ngayon is BS Entrepreneurship, which is a business course. And ngayon, may business ako with my sister, which is yung A&A Cosmetics. Kung hindi nyo pa alam, meron kaming online shop
sa Instagram. And ang available pa lang namin na products is lip and cheek tints, sugar lip scrub, and velvet tints. So, ayun. If interested kayo, i-check out nyo na lang yung IG namin at Shop AA Cosmetics. Lalagay ko na lang din yung IG username namin sa description box. Ini-encourage talaga kami ng parents namin, especially si Papa, na as early as now, mag-start na kami ng business para, alam mo yun, parang ma-develop kahit papano. Ito, from @rian_got_drunk_lol. Ayun, oo, may time na nalasing ako. Hindi ako lasinggera or anything. I mean, umiinom ako every once in a while kapag makapag-get together with friends, ganyan. And ako, hindi talaga ako mabilis malasing or anything. Like, yung as in, isang shot pa lang dead na, gano'n. Pero may time na nalasing talaga ako, like, with suka and everything. Pero, TMI, sorry. Okay, so tapos na ako dun sa first batch ng mga assumptions. And, hindi pa yun lahat. Pinili ko lang kasi para hindi naman na sobrang dami. So, ngayon, dito na tayo sa second batch. So, ayan, iba na yung kulay. Pink na siya. Ito, at Arwin Angas. RWN Angas. Sabi niya, tamad maligo. Actually, tamad talaga ako maligo. May time na 5 days ata akong di naligo ng hair. Naliligo lang ako ng katawan kasi yun yung mabilis. Diba? Like, basa. Tapos magsasabot ka lang and everything. Tapos na. Pag sa hair, kailangan pa mag-shampoo, kailangan pa mag-conditioner. Minsan, kailangan pa mag-hair mask. Ganyan. So, nakakatamad. Tapos, tinatamad din akong patuyo ng hair. Ayoko nang maligo ng hair minsan. Pero na-try ko na talaga yun. Like, sobrang oily na ng hair ko. Tapos, hindi pa rin ako naliligo. Like, wala akong pake kung gaano ka-oily. Or kung maligo man ako, minsan, napilitan lang ako. Ganun na parang, ay, kailangan ko na talaga maligo. No choice. Ganyan. Okay, niisip nyo, ang baboy naman ni Oli. Ito, sabi niya, di mabili maasar. I think yung, mabili-mabilis. Pikon ako. Or depende na lang sa inaasar sa akin. Kapag ako yung inaasar, ang bilis ko maasar. Pero pag ako yung nang-aasar, okay lang. Depende na lang sa inaasar sa akin. Siguro pag totoo, syempre ma-hurt ako, magagalit ako, mapipikon ako, gano'n. Ito, sabi ni Atricia Batol, nag-gluta. Oo, nag-gluta ako. Nag-gluta ako kasi hindi lang naman siya for whitening ng skin. Hindi yung porket nag-gluta ka, ay, maitim siya dati, ganyan. And, ay, kaya pala siya maputi, ganyan. Yung gluta rin kasi, marami rin naman siyang benefits. Ngayon, nasa search ko, ha. Anyway, yung favorite gluta ko as of the moment is from Front Row, yung Lux White. Hindi ako nag-networking or anything. Pero, sobrang favorite ko talaga yun ngayon. Yun yung isa sa reasons kung bakit ako nag-glow. Sabi nila, ang glowing ko daw recently. And also, kung bakit gumanda yung skin ko, yun yung reason. Yung Lux White ng Front Row. Grabe, sobrang holy grail talaga. As in, nalilesen niya talaga yung pimples ko and parang na-even out yung skin tone ko. Tapos, kahit lagi akong puyat and kahit lagi akong parang stressed or something, ang ganda pa rin yung skin ko. Parang ang fresh ko even without makeup. Yun, isa rin yung sa reasons ko bakit nakakaalis na ako ng bahay without makeup. Kasi, mas gumanda talaga yung skin ko. Natulungan niya yung skin ko. Let me know sa comment section if gusto yung include ko yung parang glutathione kapag share ko na yung skincare routine ko. Ito yung benefits ng glutathione. Ito, sabi ni Pauline_18, bakla po. Yan, marami nagsasabi ng bakla. May mga comments na gano'n, na nabasa ko na babae ka po ba? Bakla ka po ba? Gano'n. Kasi, siguro, yung boses ko kasi hindi naman siya sobrang taas, hindi siya sobrang tinis, gano'n. Like, medyo malalim siya. So, akala siguro ng iba, bakla ako. Like, pero hindi, babae po ako. Ito, sabi, matangkad ka. Actually, marami nagsasabi na akala nila matangkad ako. Like, pag makita nila ako in person, sabi nila, ate, ang liit mo pala. Kasi sa picture mukha akong matangkad. Siyempre, a-angle na lang ako, diba? A-angle na lang yung photographer, ganon. As much as possible, yung mga outfits na suot ko, gusto ko, parang may illusion na mukha ko matangkad, pero hindi talaga. Para sa mga naka-curious, ang height ko is 5 flat, diba? At least nakaabot ako sa 5 feet. Kasi dati, nung 4'11 ako, parang sabi ko, hala, sana naman umabot ako ng 5 man lang, diba? So, at least ngayon, 5 flat na ako. Ito, sabi ni Jasmine Ruby Jane, pinagnanasaan na BTS. Grabe na pinagnanasaan. Hindi ba pwedeng parang naaano lang na, wow, ang sexy, wow, abs, ganyan. Hindi ko ako pinagnanasaan na ba yun, diba? Pero may times talaga na parang ano kaya itsura niyan sa ilalim, ganyan. Ano kaya itsura sa ilalim?
ilalim ng damit. Pero kung papapiliin ako ng sino yung pinaka gusto ko makitang katawan, kay Yoongi, Suga. Kasi isa siya sa bias ko and 'di ba parang wala pa siya ng picture ng katawan niya, 'di ba? Parang nakita na natin abs si Jungkook, nakita na natin abs si Jimin, nakita na yung abs si Jin, nakita na yung nipples ni Namjoon. 'Di ba? Tapos ano pa? Kay Hobi din, abs niya. Kay Tae, may picture siya pero 'di ba yung tummy niya ang cute. Ayun, parang wala masyadong picture kasi kay Yoongi, 'di ba? Parang yan. Na-curious lang kung ano yung itsura nun sa ilalim. Kahit di kailangan binibili, basta nakyutan. Dati, ganun ako, pero ngayon kasi, tinatry ko na maging practical sa mga binibili ko kasi ang dami kong mga gamit ngayon, until now, ang dami kong gamit sa kwarto na hindi ko naman talaga kailangan or binili ko tas hindi ko pa rin nagagamit until now. And dati kasi pag may binibili ako, itatago ko yung resibo tas rini-reimburse si Papa. So, binabalik niya sa akin yung pera. So, parang siya din yung bumili, diba, ganun. Pero ngayon, syempre, since nag-earn na ako ng money and meron na akong pambili, ngayon, hindi ko na pinapa-reimburse sa kanya. And ngayon, binibili ko na lang talaga kung ano yung sa tingin kong worth it. Minsan nga, kahit kailangan ko na talaga, parang iniisip ko na, kailangan ko ba talaga? Ganon, kasi parang pera ko na eh. Nung nag-start na akong kumita ng pera, dun ko nakita talaga yung totoong worth ng money. Eto, last na kasi feeling ko, sobrang haba na ng video. Sabi, anak mayaman, hihi. Ayan, okay, magkikwento na lang. Para sa akin kasi, ang ibig sabihin nun, pinanganak na ako agad na mayaman and mayaman na agad yung parents. Parents, ganon, para ever since. Actually, kahit ako pag sinasabihin ako na, walang yaman mo naman, ganyan. Parang, lagi ko iniisip na hindi naman ako yung mayaman. Wala naman ako pera, di ba? Parang ang nagpo-provide naman is yung parents ko, ganyan. And sila talaga yung mayaman. Or, ano ba yung pagiging standard ng mayaman, di ba? And share ko lang, kasi ilang beses na sa akin kinikwento to ng parents ko, especially si Papa. Like, nagkikwento talaga siya ng childhood niya and ng mga struggles nila, ng family niya. Kasi hindi naman talaga siya galing sa mayaman na pamilya. And lagi niyang kinikwento na dati, before going to school, magka-car wash muna sila ng mga tito ko. Tapos yung kinita nila from the car wash, yun yung baon nila for the day sa school. Yun yung pangkain nila, ganyan. And also, nag-construction. Nung bata pa siya, like mga 10 years old. Sobrang bata niya nag-start trabaho. Tumutulong daw siya sa construction, like magbubuhat ng ganyan, mga semento and everything. Kung nagbenta din siya ng food sa kalsada, pinibenta niya dun yung niluluto ng lola ko na donuts. So, yun, lumaki talaga kami na kinikwento lagi ni Papa yung mga paghihirap nila and yun yung parang nagiging lesson sa amin na hindi talaga madali ang buhay, ganyan. And lagi sinasabi ni Papa na magiging successful ka talaga through hard work. Like, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, ganyan. Parang, kailangan mo talagang mag-put in ng effort. Kailangan mo talagang pagpaguran. Eh, si Mama, I can say na hindi naman siya galing sa sobrang-sobrang hirap na family. Like, sakto lang. Like, may kaya. Pero still, syempre, nagsastruggle pa din sila. So, parang hindi ko rin masabi na anak, mayaman ako na. Okay, so marami pa talaga kayo sinend, pero masyado nang mahaba yung video. Kaya, pinili ko na lang talaga yung mga assumptions nyo. Pero, binabasa ko naman lahat. And thank you sa mga nag-send. Pero, ayun lang naman. That's it for this video. Sana nag-enjoy kayong manood. And, let me know sa comment section if meron pa kayong mga gustong makita na videos dito sa channel ko. Kung ano yung gusto nyong i-film ko next and i-upload. Yun. If nag-enjoy kayo, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, ayun lang. Thank you so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye!